Pasensya na po talaga. Pangako po, magbabayad na po ako next week. Bigyan niyo lang ho ako ng 1 linggong palugit. Pakikiusap ni Alisa sa kanyang landlord. Ilang beses na kitang pinagbibigyan. Kung hindi mo kayang magbayad ng bahay, umalis ka na rito. At napapagod na ako kasi singil sa'yo. Iritang sagot ng landlord ni Alisa. Sorry po talaga, Mrs. Wilma. Huling pakiusap ko na po ito. Aba dapat lang. Sa susunod, kakalad ka rin ko na ang gamit mo palabas. Sigaw ni Mrs. Wilma kay Alisa. At bumubulong-bulong pa na naglakad palayo sa apartment ng dalaga. Napabuntong hininga si Alisa nang umalis na si Mrs. Wilma. At napansin niya na pinagtitinginan siya ng ilang mga kapitbahay. Hindi alam ni Alisa kung ngingitian niya ba ang mga kapitbahay o hindi. Dahil batid niya na pinag-uusapan siya ng mga ito. Pumasok siya sa loob ng apartment at sinara ang pinto. Saglit na pinagmasdan ni Alisa ang loob ng maliit niyang apartment. Marumi, madilim, kokoonti lang ang gamit. Wala na ang TV ng dalaga dahil naibayad niya na sa mga naiwang utang ng kanyang stepfather. Ngunit kahit na wala na ang lahat kay Alisa, makapagbayad lamang ng utang, hindi pa rin yun sapat. Kainis! Inis niyang sigaw at sinipa ang maliit na trash bin sa sahig. Agad na tumalsik ang trash bin palayo sa kanya. Ngunit kahit binunto na niya ang galit sa iba, hindi pa rin mawala-wala ang galit sa kanyang puso. Nagulat si Alisa nang biglang makarinig ng malakas na kalabog mula sa kanyang pinto. Mrs. Wilma? Nagtatakang tanong ni Alisa at dahan-dahang lumapit sa pinto. Ngunit nakaramdam siya ng takot at napaatras dahil sa sunod-sunod na kalabog at hindi katagalang nag-iba ang tono ng katok na yon. Bigla na lamang nasira ang marupok na pinto ni Alisa. Takot na takot siya at merong 4 na lalaki na kasuot ng kulay itim ang pumasok doon. Agad na tumakbo si Alisa papunta sa kusina at kinuha ang isang bote ng soft drinks. Sino kayo? Kami lang naman ang di mo pinapansin. Sagot ng isang lalaki at pinakita ang calling card na merong logo ng suitcase at mata. Pamilyar sa kanya ang logo na yon. Alam ni Alisa na madalas na nanghihiram ng pera ang kanyang stepfather sa mga ito. Wala na ang stepfather ko. Kahit alam na ni Alisa na sisingilin siya, nagdahilan pa rin siya. Alam namin yan. At di rin siya ang pinunta namin dito. Sagot ng isang lalaki habang palingalingas sa paligid. Batid na ni Alisa ang ganoong tingin. Naghahanap ang mga ito ng bagay na makukuha upang ipambayad sa utang. Wala na kayong bagay na makukuha pa. Handa naman po ako magbayad kung... Pwede mo ibayad ang sarili mo? Madiing sambit ng lalaki, kaya agad kumulo ang dugo ni Alisa. Hindi ko gagawin ang bagay na yan. Pera ang hiniram kaya't pera rin ang ibabalik ko. Galit na sambit ni Alisa at hinigpitan ang hawak na bote. Nang mapansin niyang lumalapit ang 2 lalaki sa kanya. Nagpalingalinga si Alisa upang mag-isip kung saan siya maaaring tumakbo. Ngunit marami sila at isa lamang siya. Wala siyang alam sa pakikipaglaban, kaya't nagdadalawang isip siya kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Binibini, mas mabuting sumama ka na lang sa amin, kaysa boss pa namin ang sumundo sa'yo. Dahil maniwala ka sa amin, hindi mo siya madadaan sa negosasyon. Nakaramdam siya ng takot dahil naalala niya ang narinig na kwento ng stepfather niya sa kanya at ng kaibigan nito na may mga usapan na nananakit daw ng mga kalalakihan ng boss ng mga lalaking ito kung hindi magbabayad ng utang. Napalunok sa kaba si Alisa at dahan-dahang binaba ang bote sa sahig. Sige, hintayin niyo na lang ako. Magpapalit na ako ng damit. Sambit niya at tinuro ang maliit na kwarto
Tumango naman ang dalawang lalaki at tumango rin pabalik si Alyssa. Dahan-dahan niyang nilakang pinto upang hindi marinig ng mga lalaki ang tunog bago nagmamadaling sinuot ang itim na jacket, cap at black na jogging pants. Binulsa niya ang phone at wallet habang nakatingin sa pinto at pinagmamasan kung meron bang anino na patungo sa kanyang silid. Naku, asa na pa yung jacket na yun? Kunwaring naiinis niyang tanong habang maingat na binubuksan ng bintana. Nang makita na walang tao roon, dali-dali siyang lumabas. Hindi sinasadyang mabasag niya ang paso. At narinig yon ng mga lalaki. Hindi nagsayang ng oras si Alyssa at nagmamadaling tumakbo palayo. Kahit na takot na siya, hindi siya lumilingon. Inabot ng gabi si Alyssa sa labas at walang bahay na matutuluyan. Please, sagutin mo na, Carmen. Bulong niya habang dinadaya lang number ng kaibigan sa 5 beses. Nang hindi na naman sumagot ang kaibigan, itinago niya na ang phone at kinakabahang tumingin sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang van na mayroong logo ng pinagkakautangan ng kanyang stepfather. Nagmamadaling tumakbo si Alyssa papasok sa isang maliit na daan habang nakahawak sa cap na suot. Nakaramdam siya na mayroong sumusunod sa kanya, kaya't binilisan niya ang pagtakbo. Ngunit, narinig niyang may tumatakbo rin sa kanyang likuran. Hindi lamang isa ang humahabol sa kanya, kundi 5 lalaki na naniningil ng utang. Paliko-liko lamang si Alyssa, nang biglang may mabangga siyang isang matangkad na lalaki. At dahil sa madilim na paligid, hindi niya nakita ang mukha nito. Hinawakan ng lalaki ang isang braso niya, habang nakadikit ang pisngi ni Alyssa sa dibdib ng binata. Nadadama ng binata ang mga luha ni Alyssa sa pisngi. Tila nawala ang mga yabag ng mga lalaki, at saglit siyang nakadama ng tuwa. It's okay. They're gone, Miss Alyssa. Mahinahon ngunit malamig na sambit ng lalaki. But I'm here, and that's worse. Dagdag ng binata at napatingala si Alyssa sa kanya. Hindi siya makagalaw dahil sa takot. Tumunog ang cellphone ng lalaki at agad na sinagot ang tawag. Boss Henry, hindi namin makita yung babae. Naiinis na sambit ng tauhan ni Henry. It's okay, I got her. Dali niyo na ang sasakyan sa 6th Street. Sunduin kami dito. Utos ni Henry at pinatay ang cellphone. Kahit natakot si Alyssa, tinitigan niya na lamang ng masama si Henry at ngumisi naman sa kanya ang binata. You're in no position para samahan ako ng tingin. Don't make a scene. Sumunod ka sa akin. Sambit ni Henry at alam ni Alyssa na wala siyang laban dahil halatang may dalang baril ito sa loob ng suot itong jacket. Ayoko talaga ng mga gaya niyo nang bibiktima kayo ng mahihirap. Iritang sambit ni Alyssa habang hinihila ni Henry palapit sa sasakyan. Ayoko rin ng mga gaya niyo. Lalapit kayo sa amin kasi kailangan niyo ng pera. Pero pagbayaran na, bigla na lang kayo mawawala. Sagot ni Henry at pinagmasdan si Alyssa na palingalinga sa paligid at halata nag-iisip ang dalaga kung paano siya makakatakas. Ngumiti si Henry at nagkaisip ng idea. Binitawan ni Henry si Alyssa at hinayaan niyang maglakad mag-isa. Mukha ba akong hindi nag-iisip, ha? Tanong ni Alyssa at huminto sa paglalakad upang tignan si Henry. Alam ko na entertainment ang gusto mo. Hinarap ni Alyssa si Henry at pinunasan ng luha. Ang gusto mo tumakbo ako na takot habang hinahabol niyo. Dugtong ni Alyssa at natawa naman si Henry. You're smart. Gusto ko yan. Magagamit mo yung katalinuhan mo, Alyssa. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, Mr. Sambit ni Alyssa na hindi alam ang itatawag kay Henry. Nilapit ni Henry ang kanyang kamay kay Alyssa upang alokin ng shake hands. Henry. Just call me Henry. Pakilala ng lalaki na biglang nagka-interes sa dalaga. Hindi tinanggap ni Alyssa ang kamay ni Henry at naglakad na lang palapit sa sasakyan.
Binuksan ng isang tauhan ni Henry ang sasakyan at akmang hahawakan ng braso ni Alyssa. Ngunit tinaas ni Henry ang kanang kamay, isang utos na wag hawakan ng dalaga. Kahit nagtataka, hinayaan ng mga tauhan ni Henry na pumasok mag-isa si Alyssa sa sasakyan. Ano, ako pa ba magmamaneho? Iritang tanong ng dalaga, kaya natatawang pumasok ng sasakyan si Henry. Matapang ka pala, ba't kailangan mo pa kaming takasan? Nagtataka, ngunit may pangmamaliit na tanong ni Henry. Akala ko kasi nakakatakot kayo, hindi pala. Pagsisinungaling ni Alyssa, nagtatapang-tapangan lamang ang dalaga upang hindi maisip ni Henry na mahina siya. Tahimik ang biyahe nila patungo sa opisina ni Henry. Kahit inaantok hindi natutulog si Alyssa, tinatandaan niya mga landmarks na nadaraanan. Ilang oras makalipas, nakarating sila sa isang bahay na mayroong 5 floor. Nakaramdam ng halong pagkamangha at takot si Alyssa dahil sa kulay itim na mansyon na mayroong logo ni Henry sa rooftop. Naunang pumasok si Henry, sumunod naman si Alyssa. Napansin ng dalaga na maraming silid sa loob ng mansyon. Mga opisina, ilang tao at meron pang small bar at restaurant. Buhay na buhay ang loob ng mansyon. Pumasok si Henry sa loob ng isang malaking silid na mayroong 2 lamesa sa loob at 2 lalaking nagbabantay. Boss! Bati ng isang lalaking hindi pinansin ni Henry. Get used to it. Ani Henry at nagtaka si Alyssa kung siya ba ang kausap ng lalaki. Sumandal si Henry sa sariling desk at lumingon sa kanya. That will be your workplace. Get used to it. Paglilinaw ni Henry at tinuro ang isang maliit na desk na may mga nakapatong na magulong papel. Nagtatakang lumapit si Alyssa kay Henry at nakakuha ng ideya ang dalaga. Bakit? Ako bang binayad ng stepfather ko? Nandidiring tanong ni Alyssa. Napapatanong ang dalaga kung paano nagawa sa kanya ng stepfather niya yun. Natatawang tinaas ni Henry ang 2 kamay. Ang sama naman ang tingin mo sa amin. Honey, we collect debts, not people. Sagot ni Henry. At nilapitan si Alyssa na hindi natitinag sa kanya. Pera ang ibabayad ko. Hindi na pera ang gusto ko. Just service. Give us your service. Diretso ang sambit ni Henry at tinuro na naman ang desk. Service? Iritang tanong ni Alyssa na iba ang pagkakaintindi sa sinabi ni Henry. Ang babayatan ng tingin niyo sa mga babae? Sambit pa ng dalaga at agad nagtaka si Henry bago naisip na iba ang iniisip ni Alyssa ngayon. It's work service. Miss Alyssa. Paper works. Nothing else. We don't do those kinds of things here. Hindi kami kriminal. Miss, mga nagtatrabaho lang din kami. Think of this as your new workplace. I give you until tomorrow to agree. Paliwanag ni Henry at nginitian si Alyssa bago lumapit sa isang cabinet. Kinuha ni Henry ang isang folder na may lamang records ng stepfather ni Alyssa. Binigay ni Henry ang folder na yon upang makita ni Alyssa ang mga files ng kanyang stepfather. Kung magkano ang inutang, kailan, saan ginamit ang mga pera, mga pinagkasunduan, terms and conditions, kasama ng mga kontrata sa bawat pag-utang. Iniwan ni Henry na busy si Alyssa sa pagbabasa at inabot ng umaga ang babae sa napakaraming pages ng papel na kanyang binabasa. Napatawa na lang si Henry nang makita si Alyssa na binabasa pa rin ang mga papel kinaumagahan. Di ka pa rin tapos? Nagtatakang tanong ni Henry. Sinara ni Alyssa ang folder at tinignan ng binata. Ilang beses ko lang binasa para sigurado ako sa lahat. Sagot niya at tinakpan ng bibig upang humikab. Tumayo si Alyssa sa pinakakaupuan niya. Lumapit kay Henry, binalik niya ang folder sa binata. Milyon-milyon pala ang utang ng stepfather ko. Sambit niya na may inis sa tono. Yes, and I'm sorry sa sitwasyon mo. Pero ikaw ang sinulat ng stepfather mo sa kontrata namin. We're just following the contract, miss.
Matagal ka na naming tinatawagan, pero hindi mo kami pinapansin. Ngayong naririto ka na, hindi ka na namin pakakawalan. And I think it's good na magtrabaho ka na lang muna sa amin. Unless, gusto mo talaga magbayad ng malaking pera sa lalong madaling panahon. I prefer working. Pagsabat niya at ngumiti si Henry. Okay, welcome to the debt collecting job, Miss Alyssa. Sambit ni Henry at muling inalok ng shake hands ang dalaga. Pero hindi pa rin yung tinanggap ni Alyssa. Pansin ni Henry na papikit-pikit si Alyssa dahil sa antok. Kaya inalok niya ito matulog sa sleeping quarters. Hindi na rin tumanggi ang babae dahil sa antok na nararamdaman. Pagdating sa sleeping quarters, natulog agad si Alyssa dahil pagod na ang dalaga magmula pa noong nakaraang linggo. At dahil malambot ang kama sa sleeping quarters, malamig at komportable ang kumot, agad siya nakatulog. Napapangiti naman si Henry habang gumagamit ng kanyang computer dahil hindi alam ni Alyssa kung anong pinapasok niya. Pero naisip ng binata, wala namang ibabayad si Alyssa, kaya mabuti nang magtrabaho na lang ang dalaga sa kanya. Pinalagyan ni Henry ng note sa labas ng sleeping quarters na bawal pumasok hanggat natutulog pa ang babae, isang bagay na ipinagtaka ni Alyssa. Halos isang araw na tulog ang dalaga dahil masyadong napasarap ang kanyang pamamahinga. Saktong nakatayo si Alyssa sa harap ng sleeping quarters nang dumaan si Henry. Nagalmusal ka na? May restaurant sa baba. Sambit ni Henry at huminto sa harap ng babae. Kumain ka na muna bago ka magsimula sa trabaho mo. Sa labas na lang ako kain. Malamang mahal sa restaurant mo. Sagot ni Alyssa at hahakbang na sana palayo nang magsalita ulit si Henry. The restaurant is free. So is the bar and the coffee shop. Wala kang babayaran, sagot namin yan. Saad ng lalaki at may halong tuwa at pagtataka si Alyssa. Lumapit siya kay Henry. Ang suspicious niyo. Natawa na lang si Henry sa sinabi ni Alyssa. Libre na nga pagkain namin, kami pa suspicious. Natatawang sambit ni Henry at naglakad papuntang elevator. Sumunod naman si Alyssa hanggang sa makarating ang dalawa sa isang restaurant at saglit na nag-almusal. Kahit duda pa si Alyssa kay Henry at sa mga ginagawa ng binata, hindi mapigilan ni Alyssa na humanga sa sarap ng tapsilog na kinain niya sa restaurant. Pagkatapos mag-almusal, dumiretso agad si Henry at Alyssa sa office. Inatasan ni Henry ang right hand niyang si Dean na ituro ang lahat ng gagawin ni Alyssa. Simula sa oras ng pasok at uwi ng dalaga, sa uniforme ni Alyssa, format ng mga paperworks na aasikasuhin ni Alyssa, lahat yon tinuro ni Dean sa kanya. Hindi naman nahirapan si Alyssa dahil fast learner talaga siya. Nagpa-customize ng female na uniform si Henry para sa kanya at isang bagay pa na napansin ni Alyssa, walang babaeng worker doon. Sa buong mansyon, siya lang ang nag-iisang babae. Hindi napigilan ni Alyssa ang pagtataka at tinanong si Dean habang sineset up nito ang computer desk niya at habang wala pa si Henry. Napansin ko lang bakit walang babaeng worker dito? Nagtatakang tanong ni Alyssa. Kasi parang lahat ng nakita ko nagtatrabaho kay Henry. Boss Henry. Pagtatama ni Dean sa kanya kaya tumango siya. Boss Henry. Bulong niya at napatingin sa mga lalaking dumadaan sa harap na office. Ayaw ni Boss Henry ng babaeng worker. Sexist. Iritang bulong ni Alyssa at namewang. Sabi ko na nga ba? Wala siyang tiwala sa mga babae. Kung anong ginagawa ng mga kalalakihan dito, kaya din namin yan, no? Proud na sambit ni Alyssa at natawa naman si Dean, kahit na mali ang inaakala ng dalaga. Hindi dahil doon, kasi mahirap ang trabaho dito. Mahirap para sa babae ang field na to. It's not because Boss Henry thinks women are weak and incapable of this job. It's because they're not safe here. Madilim ang trabaho na to, Alyssa. Paliwanag ni Dean
At napaisip si Alyssa sa sinabi ng katrabaho na naging kaibigan na ng dalaga. Ganun pala, bakit ako pinasok ni Henry, Boss Henry sa trabaho na to? Nagtataka niyang tanong. You're basically his assistant, and mostly ikaw ang lagi niya makakasama from now on. And believe me, no one would ever lay a hand on a woman standing beside her boss. Proud na sagot ni Dean na halatang malaki ang tiwala kay Henry. Nang bumukas na ang computer, alam na ni Alyssa ang mga gagawin. Dahil ilang beses nang pinaliwanag ni Dean ang mga yon. Ilang araw na ring nagtraining ang dalaga at naging pamilyar na sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Thank you, Dean. Pagpapasalamat niya bago lumabas si Dean sa pinto. Just reach out kung may kailangan ka. Sagot nito at lumabas na ng opisina. Dahil maaga pa, wala pa si Henry. Iilan pa lang ang nasa loob ng mansyon. Nasa opisina rin nagtatrabaho, mga office workers din. Gising na gising ang mansyon tuwing gabi. Habang tuwing umaga naman, konti lamang ang tao sa office. Pinagbigyan naman ni Henry si Alyssa na magkaroon ng sariling opisina at hindi nakapaloob sa office ni Henry mismo. Isang bagay na ikinatuwa ng dalaga. Ngayon ang unang araw ng kanyang trabaho pagkatapos ng ilang linggong training. At saglit pa na pinagmasdan niya ang sarili sa harap ng salamin. Mas okay na to. Bulong niya sa sarili at inayos ang suot na palda. Na may kahabaan dahil yun ang gusto niya na pinagbigyan din naman ni Henry. Mas okay na to. Free ang sleeping quarters, free ang pagkain, at isa pa hindi ko na kailangan bayaran yung utang na stepfather ko. Sambit niya sa sarili at tinali ang kanyang mahabang buhok. Sinimulan niya ang kanyang araw sa paglilinis ng kanyang office. Nilipat ang pwesto ng cabinet, desk, computer at mga printers. Desidido at masipag na nagtrabaho si Alyssa. Pagdating ni Henry, rinig na rinig niya ang music ni Alyssa sa loob ng office nito. Nakikita din ng mga tao sa labas si Alyssa na mabilis ang kilos na nag-organize ng mga papeles sa loob. Nakatingin ang mga tauhan ni Henry sa dalaga na hindi napapansin ng mga titig. Pati si Henry, napapatitig na lang bago natatawa. I'm sorry po. Nakaistorbo po ba yung tugtog ni Alyssa? Sasabihan ko po ba siyang patayin yung kanta? Nag-aalalang tanong ni Dean at umiling lamang si Henry at pumasok na sa sariling office. No need, it's okay. Ilang linggo makalipas ng unang araw ni Alyssa sa kanyang trabaho. Hindi nahirapang mag-adapt ang dalaga. Naging kasundo niya ang ilang mga katrabaho. Isang bagay na ikinamangha ni Henry kay Alyssa. Bale, ito po yung copy ng contract nyo, tapos ito po yung sa amin. Thank you po. Sambit ni Alyssa at tumayo. Pinagbuksan pa ni Alyssa ang lalaki ng pinto. Next po! Sambit ng dalaga at pinapasok ang isang babae na may inabot na folder kay Alyssa. Kayo po yung nagpunta last week about sa interview. Dala niyo po ba yung files na need for screening plus valid IDs? Tanong ni Alyssa at inabot naman ng babae sa kanya ang mga hinihinging requirements. Maraming salamat po. We'll contact you within 2 to 3 days. Need lang po namin screen to. Dagdag niya, tinatid sa pinto ang babae. Paglabas ng babae, ay may matanda namang lalaki nagtanong sa kanya kung nasaan ang banyo. Inalalayan pa ni Alyssa ang matandang lalaki. Hindi pansin ni Alyssa ang mga titig ni Henry sa kanya. Pag-alis na matandang lalaki, bumalik si Alyssa sa kanyang opisina. Nagulat pa ang dalaga nang makita si Henry na nasa loob ng office niya. Hinawakan ni Henry ang pink na stickers na dinikit ni Alyssa sa wall ng kanyang office. Bawal bang stickers? Nagtatakang tanong niya at sinara ang pinto. Bago muling inorganize sa mga papel sa lamesa. Hindi naman, it's just new. Sagot ni Henry at pinagmasdan ng mga nakakompile na papel sa gilid ng printer. Mga pinaprint ng mga tauhan ni Henry kay Alyssa. Naupo ang dalaga sa upuan at binasa ang kontrata na nagsasabing kung may masamang mangyari sa nangutang, anak nito ang magbabayad.
Malito. Sambit ni Alyssa at tinaas ng papel. Tinuro ng dalaga ang tinutukoy. Dapat, may consent ng anak na pumapayag siya. Hindi yung biglaan na lang may sisingil sa'yo. Dagdag ni Alyssa at lumapit naman si Henry upang basahin ang kontrata. Speaking from experience? Tanong ni Henry kay Alyssa at tinaasan ng kilay ang babae. Naisip ko lang na mas maganda kung hindi lang basta-basta maglalagay ng pangalan na magiging responsable sa utang ng isang tao. Dapat may consent niya. May proof na pumapayag siya at merong pirma. In that case, hindi unfair sa naiwang magbabayad. Paliwanag ni Alyssa at napangiti si Henry. That's a good one. Prepare a report about that and maybe, just maybe I'll consider it. Sambit ni Henry at napatayo si Alyssa sa tuwa. Hindi makapaniwala ang dalaga na pinakikinggan siya ni Henry. Totoo ba yan? May halong pagtataka at pagkatuwang tanong niya. Sabi ko maybe. Pag nakakita ako ng wrong grammar sa report mo, hindi ko natatapusin yan. Pagbibiro ni Henry kaya natawa si Alyssa. Sumaludo pa siya sa boss niya bago lumapit sa mga piniprint na papel. Nakikinig ka pala sa mga tauhan mo? Bulong ni Alyssa. Of course. I value my workers. I wouldn't make it out alone with them. I already told you, Miss Alyssa, I'm not a cruel man. Sagot naman ni Henry at saglit nagkatitigan ng dalawa sa loob ng opisina. And I see that you're doing well. That's nice. Aalokin lang kita na sumama sa amin mamaya sa isang debt collecting para malaman mo na hindi lang paperworks ang trabaho natin dito. Sambit ni Henry at tumango naman si Alyssa bagong umiti. Ilang minuto ang nakalipas, lumabas na si Henry sa office. Muli niyang sinulyapan ng dalaga na busy sa pag-aasikaso ng mga papeles. Nang kinagabihan saka umalis si Alyssa, Henry at ilang mga tauhan nito. Tahimik lang ang biyahe at sa ibang sasakyan nakasakay si Henry. Komportable naman si Alyssa sa mga kasamahang lalaki dahil close niya na karamihan sa kanila. Paghinto ng sasakyan, sinundan ni Alyssa ang mga katrabaho. Papasok sa isang madilim na eskinita na merong maliit na bahay. Tumatabi ang mga tao na daraanan nila, na halatang intimidated sa mga katrabaho ni Alyssa. Sa labas ka lang at magbantay. Sinunod ni Alyssa ang utos ni Dean. Pagpasok ni Henry sa loob ng bahay, napansin ni Alyssa na nakahawak si Henry sa kanyang bulsa at agad na kinabahan si Alyssa sa chance na baka baril ang hawak nito. Napalunok na lamang ang dalaga at hinayaan na pumasok ang ilang mga tauhan ni Henry sa bahay. Nakarinig si Alyssa ng mga pagmamakaawa mula sa loob ng bahay at iyak ng isang batang babae. Napalingon siya sa pinto. Nakitang nakaluhod ang isang lalaki sa harapan ni Henry at takot na takot habang nasa likod ng lalaki ang mag-ina. Rinig na rinig ni Alyssa ang paghingi ng palugit ng lalaki kay Henry. Hindi man naririnig ni Alyssa ang boses ni Henry, ay halatang hindi siya pumapayag dahil lalo lamang nataranta ang lalaki. Nagulat si Alyssa na makarinig ng pagmamakaawa ng asawang babae na huwag patayin ang kanyang asawa. At doon hindi na siya nakatiis. Nagmamadaling pumasok ang dalaga sa loob at humarang sa harapan ng pamilya. Hinarap ni Alyssa sa Henry na halatang inis sa pangingialam niya. Ngunit sa itsura nito, may halo yung pagkamangha. Hindi niyo pwedeng gawin yan! Sigaw niya at masamang tinitigan si Henry. Hindi kayo pwedeng pubatay ng tao dahil lang nag-uutang sila! Dagdag pa niya at natawa si Henry dahil doon. Habang hindi nakatiis ang isang tauhan ni Henry at tinutukan ng baril ang dalaga. Agad sinamaan ni Henry ng tingin ng tauhan na nagtutok ng baril kay Alyssa. Mabilis namang binaba ng tauhan ang baril. Sasaktan niyo siya sa harap ng kanyang asawa at... Get her out of here! Utos ni Henry at tinuro si Alyssa. Napaatras ang dalaga at agad kinuha ang isang bote bago yan ituro kay Henry. Huwag niyo akong hahawakan! At huwag niyo ring sasaktan ng pamilya na to. Maawa naman kayo! I said, get her out of here! Madiing sambit ni Henry
na iritable na kay Alyssa. Kahit na nanlalaban ng dalaga, wala siyang nagawa dahil halos kalad-karin na siya ng dalawang lalaki pabalik ng sasakyan. Pilit na pinasok siya ng dalawang lalaki sa loob at bumalik ang isa kay Henry, ang isa naman, naiwan kay Alyssa at masama ang tingin sa dalaga. Pilit siyang lumalabas sa sasakyan, desididong bumalik at ipagtanggol ang lalaki laban kay Henry. Muli siyang hinatak pabalik ng lalaki at sinampal sa pisngi gamit ang baril bago tinutok sa mukha ng dalaga. Gulat na gulat si Alyssa at nakaramdam ng takot dahil dalawa lamang sila ng sasakyan. What are you doing? Nagulat ang lalaki nang marinig ang boses ni Henry. Paglingon niya, agad hinilan ni Henry ang lalaki palayo kay Alyssa. Isang tingin pa lamang kay Dean, alam na agad din ang gagawin sa lalaki na nakit kay Alyssa. I said, get her out. Wala akong sinabing saktan niyo siya. Inis na sambit ni Henry at lumapit sa dalaga. Pansin niya ang maluhaluhang mata ni Alyssa at namudugong labi nito. Akmang hahawakan ni Henry si Alyssa nang umurong ang dalaga palayo. You're safe. Mahinahang pag-reassure ni Henry sa dalaga, ngunit di siya pinansin ni Alyssa. Ang nararamdaman ni Alyssa, halong inis at galit kay Henry. Awas sa pamilya nakita at irita sa lalaki na nakit sa kanya. Kasabay pa ang hapdi sa kanyang pisngi at labi. Akin na ang susi ng sasakyan. I'll drive. Utos ni Henry. At agad inabot ng tauhan ang susi. Nagkahiwalay ang mga tauhan ni Henry sa kanya. Habang si Henry at Alyssa magkasama sa iisang sasakyan. Walang nagsasalita sa dalawa. Pasulyap-sulyap lamang si Henry sa dalaga bago nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Ako na humihingi ng pasensya sa ginawa ng tauhan ko. It won't happen again. I'll fire him and ibaba mo ako. Madiing sambit ni Alyssa na nakatingin lang sa nakasarang bintana ng sasakyan. Hindi nakinig si Henry sa sinabi ng dalaga. Patuloy lamang na nagmaneho ang lalaki. Napansin ni Henry na akmang bubuksan ni Alyssa ang pinto. Mabuti na lang mabilis niyang nailock yun bago pa mabuksan ng dalaga. Sabi ko ibaba mo ako eh. Ayoko na ng ganito. Aniya at hinampas ang pinto ng sasakyan. Hindi pinansin ni Henry ang dalaga pero nagpupumilit pa rin si Alyssa. Magbabayad na lang ako ng pera. Pera! Ayoko na ganito. Ayoko ng kahit anong connection sa iyo at sa organisasyon mo. Please lang, ibaba mo na ako. Look, I understand that you're mad. Pero hindi kita ibababa sa lugar na hindi ka pamilyar. Gabi na. Ibaba mo ako ngayon na. Muling utos ni Alyssa. I said ibaba mo ako. Ano ba? Sigaw niya at sinipa ang driver's seat. Napapikit sa inis si Henry, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alyssa, it's not safe for you here. Hindi rin naman ako safe dito eh, kasama ka. Baka nga mas delikado pa ako dahil kasama kita sa isang sasakyan. Ang isang gaya mo hindi dapat kinakaibigan eh. Pang-iinsulto ni Alyssa, kaya agad hininto ni Henry ang sasakyan sa inis. Na-offend siya sa sinabi ng dalaga. Fine. Gusto mo lumabas, di ba? Go ahead. Iritang sigaw ni Henry at inunlock ang pinto ng sasakyan. Thank you! Sana kanina mo pa ginawa, di ba? Sigaw naman pabalik ni Alyssa at binuksan ang sasakyan. You're welcome. Sarkastikong sagot ni Henry. About the money, I give you 2 weeks. Tignan mo, babayaran ko na 1 linggo lang para hindi na tayo magkita kahit kailan. Madiing sambit ng babae at nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Mabilis nagmaneho palayo si Henry. Kahit na nakakadama siya ng kaba, dumire-diretso lang siya sa pagmamaneho. Ginusto ni Alyssa ang lumabas si Henry. Bulong niya sa sarili. Pilit pinapasok sa kanyang isipan na kung ano man ang mangyari kay Alyssa sa gitna ng daan, kasalanan ng dalaga yon. Huminga ng malalim si Henry at magpapatugtog sana ng malumanay na kanta. Nang marinig niya ang biglang pagbagsak ng malakas na ulan sa kanyang sasakyan. Dahil doon bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba.
Pinilit niya ang sarili na hindi na bumalik kay Alyssa. Ginaslight niya ang sarili na desisyon ni Alyssa ang lumabas ng sasakyan at hindi niya responsibilidad ito. Ngunit nang makarinig siya ng malakas na kulog, hindi na siya nakatiis. Inis niyang hinampas ang manibela bago nag-U-turn pabalik para kay Alyssa. Lalong lumakas ang ulan kasabay ng kulog at kidlat, kaya't binilisan niya ang pagmamaneho. Tinawagan ang numero ni Alyssa, ngunit di naman sumasagot ang dalaga. Kinakabahan siya habang nagmamaneho pabalik. Narinig niya ang sunod-sunod na text ni Dean, ngunit hindi niya yun pinansin. Nang tumawag si Dean, agad niyang pinatayon upang tawagan si Alyssa. Bumalik si Henry kung saan niya iniwan ang dalaga at nagpalingalinga. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan. Wala nang pakialam pa kung mabasa siya o ang loob ng sasakyan. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan nito. Alyssa, andiyan ka pa ba? Come out now! Mag-usap tayo! Pumasok ka muna ng sasakyan! Sigaw niya muli, ngunit hindi niya makita si Alyssa sa daan. Inis siyang napamura at hinampas ang manibela bago nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Tumakbo siya sa mga kalapit na eskinita kung saan hindi kasya ang sasakyan niya. Naghanap si Henry na mga pwedeng pagsilungan ni Alyssa, ngunit walang makitang kahit sino sa paligid. Alam ni Henry na hindi pa nakakalayo ang dalaga. Alyssa, please! Sigaw niya at nagpatuloy sa paglingas sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Henry nang makita ang isang figura ng babae sa gilid ng streetlight na nakaupo at basang-basa ng ulan. Lumapit siya dito. Tumayo ka nga dyan. Sambit niya at agad hinubad ang jacket na basang-basa na rin. Nagdalawang isip si Henry kung ibibigay niya ba ito hindi sa dalaga. Tumayo si Alyssa, akmang maglalakad palayo, nang humarang si Henry sa kanyang harapan. Okay, I'm sorry. Napahinto si Henry sa paghingi ng tawad nang marinig ang pagtunog na naman ng kanyang cellphone. Pinatay niya ang tawag ni Dean at nilagay niya ulit ang phone sa kanyang bulsa. Tinitigan siya ni Alyssa. Kahit basang-basa ang dalaga, alam ni Henry na may halong luha ang mga tubig na dumadaloy sa pisngi ni Alyssa. Kinalma ni Alyssa ang kanyang sarili. Alam niya naman sa kanyang sarili na kasalanan niya, na may nasabi siyang masama kay Henry. Balik na tayo. Muling magsasalita sana si Henry nang muling tumunog ang cellphone niya. Inis niya nang sinagot ang tawag ni Dean. Ano ba yon, Dean? Iritang tanong ni Henry. Boss, asan ka? Ligtas ka ba? Papunta sa iyo ang grupo ni Romel. Kanina pa kita tinatawagan, kala ko may nangyari. Pinatay ni Henry ang tawag. Hinawakan sa braso si Alyssa. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanya. Pansin ni Alyssa ang isang kulay red na dot ng laser sa labi ni Henry. Nagulat si Henry nang hawakan ni Alyssa ang labi ng binata, kung saan lumipat ang laser sa kamay ni Alyssa. Yuko! Sigaw ng babae. Agad hinilas si Henry upang yumuko. Dahilan kung bakit hindi natamaan si Henry ng mga sumusunod na mga tao na may hawak na baril at handang patayin siya. Mukhang sniper gun ang gamit. Tara, bumalik na tayo na sasakyan. Ani Henry. Mahigpit na hinawakan ang braso ng dalaga habang hinaharang ang kanyang katawan upang hindi matamaan si Alyssa. Ano nangyayari? Ba't may barilan? Natatarantang sigaw ni Alyssa at nagpalingalingas sa paligid. Huwag ka mag-alala, safe ka sa akin. Safe sa'yo? Ikaw nga, dahilan ba't ako nandito eh? Naiinis na sambit ni Alyssa at iritang hinampas ang braso ni Henry. Ngunit tinawanan lamang siya ng binata. Pagdating ng dalawa sa sasakyan, nakita nila na tad-tad na ng baril yun. Huminga ng malalim si Alyssa dahil sa kaba. Si Henry halatang sanay na sa ganitong sitwasyon. Pag may napansin kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Ani Henry kay Alyssa tumango lamang ang dalaga habang palingalingas sa paligid. Ilabas mo na yung baril mo. Utos ni Alyssa. Kukunin ko na nga.
Bulong ni Henry at palapit sa kanyang sasakyan. Nang lumapit si Alyssa sa kanya at kinapakapambolsa ni Henry. Napaatras si Henry sa gulat at hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Ano bang ginagawa mo? May baril ka, di ba? Kita ko kanina bubunot ka ng baril eh. Ha? Nagtatakang tanong ng lalaki. Pagkatapos, agad namang nahawakan ni Alyssa ang isang papel na nakarolyo. Hinarap niya ang papel na may terms and conditions at palugit kay Henry. Kinuha ni Henry ang papel at ngumiti kay Alyssa. I already told you, I'm not a cruel man. Muling binulsa ni Henry ang papel. Pumasok sa sasakyan upang kunin ang baril sa loob. Napaisip si Alyssa na mapagtanto ang isang bagay. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili. Kung wala ba talagang balak patayin o saktan ni Henry ang pamilyang yon. Nag-text si Henry kay Dean na magdala ng ilang tauhan at nang muling makarinig ng putok ng baril, dali-daling tumakbo si Henry at Alyssa palayo sa sasakyan. Nakasalubong ng dalawa ang ilang mga kalaban at dali-dali nakapagbarilan si Henry habang si Alyssa natataranta sa likuran ng lalaki. Ngunit namamangha sa binata dahil pansin ni Alyssa na hindi tinatamaan ni Henry ang mga kalaban sa mga vital na parte ng katawan. Tanging masasakit na daplis lamang sa braso o di kaya sa paa. Sa likod! Sa likod pa natin! Sigaw ni Alyssa at hinila ang braso ni Henry. Natatawa namang humarap sa likuran si Henry upang barilin ang mga kalaban na tinuro ni Alyssa. Napadaing si Henry nang madaplisan ng bala kaya tumalsik ang baril sa kamay niya. Kahit nag-aalala si Alyssa kay Henry, pinili ni Alyssa na tumakbo sa gitna upang kunin ang tumalsik na baril. Nang mahawakan ni Alyssa yon, nakayuko siyang bumalik kay Henry upang hindi matamaan ng mga bala. Nakangiti namang kinuha ni Henry ang baril kay Alyssa. Good job. Tataasan ko ang sahod mo. Papuri ni Henry sa babae. At natawa siya nang tignan siya ng masama ni Alyssa. Magre-resign na ako. I signed up as an assistant, hindi agent. Sagot naman ni Alyssa. At titignan sana ang dumudugong braso ni Henry nang ilayo ng binata ang braso sa kanya. Let's get going. Ani Henry at hinawakan ang braso ng babae. Pumasok ang dalawa sa isang madilim at makipot na eskinita. Kahit basang-basa ang dalawa, hindi pa rin sila tumigil sa pagtakbo. Nagulat si Alyssa na may humatak sa kanya palayo kay Henry at agad na sumigaw ang dalaga. Ngunit hindi siya agad napuntahan ni Henry dahil may sariling kalaban ang binata. Pilit nanlaban si Alyssa at sinipa ng ilang beses ang lalaki sa kanyang likuran. Nang mabitawan si Alyssa ng kalabang lalaki, kinuha niya ang tubo sa gilid at hinampas yun sa ulo ng lalaki na humawak sa kanya hanggang sa matumbay ito. Nagmamadaling tumakbo si Alyssa palapit kay Henry at pinaghampas ang dalawang lalaki na kalaban ng binata. Napansin ni Alyssa na may bagong sugat si Henry at alalang-alala siya na tinayo ang kanyang boss. Bilisan mo, umalis na tayo! Nagmamadaling sambit ni Alyssa at inalalayang maglakad si Henry. Habang naglalakad palayo, hindi mapigilan ng binata na mapatingin kay Alyssa. Kanina galito sa kanya, ngunit ngayon tinutulungan siya ng dalaga at nililigtas pa. Simula nang una magkita pa lamang sila, namanghana agad si Henry sa pagiging wais ni Alyssa. Kasabay ng magandang pagtatrabaho nito sa kanyang kumpanya at ngayon, niligtas pa ang kanyang buhay. Hindi na naiintindihan ni Henry ang mga sinasabi ni Alyssa. Batid niya nagsasalita ito dahil sa pagbuka ng bibig ng babae at pagkunot ng mga kilay. Ngunit abala siya sa pagmasta ng facial expression ni Alyssa. Ang mga pinkish na labi nito, matangos na ilong at mga mata na punong-puno ng ekspresyon. Kaya ikaw! Nagulat si Henry nang hinampas ni Alyssa ang balikat niya. Huwag kang sasali sa mga gulo! Dagdag ni Alyssa at ngumiti naman si Henry habang patango-tango sa babae. Paglabas ng dalawa sa kabilang dulo ng eskinita, nakita agad ni Henry si Dean at ang mga tauhan niya sa labas ng isang sasakyan.
Mabilis na sinenyasan ni Henry si Dean na umalis. At kahit nagtataka si Dean at mga tauhan ni Henry, tumakbo ang mga yon palayo. Heto na pala yung sasakyan na dala ni Dean. Sambit ni Henry at sabay na naglakad si Henry at Alyssa palapit doon. Bakit sasakyan lang? Asa sina Dean at ang iba? Nagtatakang tanong ni Alyssa at kunwaring. Hindi naman alam ni Henry ang sagot. Nagpanggap ang lalaki. Nawala siyang alam. Hindi kaya may masamang nangyari kay Dean at sa iba nating kasama sa mga tauhan mo? Dean is a skilled fighter. Mag-ingat ang mga nakakasalubong niya. Sagot naman ni Henry. At saglit na napaisip kung bakit nag-aalala si Alyssa kay Dean. Hindi niya mawari kung nagsiselos ba siya o nagtataka lamang. Dahil may tama si Henry sa braso at may mga sugat, si Alyssa na nagmaneho. Nagtungo ang dalawa sa safe house condo ni Henry kung saan ginamot siya ni Alyssa habang nakaupo lamang si Henry at pinagmamasdan ng dalaga. Tahimik lamang sa loob ng kondo. Nagfo-focus si Alyssa sa kanyang ginagawa. Napansin ni Henry ang namuong pasa sa gilid ng labi ni Alyssa at nakaramdam ng inis at awa patungkol sa nangyari kanina. Again, humihingi ako ng tawad sa nangyari kanina, Alyssa. And I want you to know that we are not violent people. That one is just something. Pero huwag ka mag-alala, di na mauulit yun. No one in our organization will lay a hand on you ever again. Pangako ni Henry. Ahawakan niya sana maliit na pasa ni Alyssa sa gilid ng labi. Ngunit, inatras ni Henry ang kamay dahil baka mailang ang dalaga. And as a thank you, tell me kung ano gusto mong kainin at mag-dinner tayo. But I think madaling araw na, so let's have a midnight snack. Alok pa ni Henry at napansin ang basang buhok ni Alyssa. Napatayo sa gulat ang binata nang maalala na matagal nga palang nabasa ng ulan ng babae. Oo nga pala, how could I forget that? Inis na tanong niya sa sarili. Basang-basa ka at napahinto si Henry sa pagsasalita nang mapansin si Alyssa at papikit-pikit na ito. Nag-aalalang lumapit si Henry sa dalaga at hinawakan ang braso nito upang tignan sana kung natamaan ba ng bala si Alyssa. Ngunit ang napansin niya ay ang malamig na kamay ng dalaga. Pinagmasdan ni Henry ang dalaga at nakikita niya ang panginginig ng labi nito. Pati na rin ng katawan nito. Ayos lang ako. Meron ka bang damit na pwede ko mahiram? Magpapalit lang sana ako eh. Mahinang sambit ni Alyssa. Meron naman. Kaso medyo malaki sa'yo, ayos lang ba yun? Kung gusto mo, pwede ako magpa-deliver ng damit na magagamit mo. No, it's fine. Salamat. Pagputol ni Alyssa sa sinasabi ng lalaki. Okay, kukunin ko lang mga pwede mo masuot. Why don't you take a shower first? Huwag ka magpalit agad, baka magkasakit ka niyan. Bili ni Henry kay Alyssa at hinimas ang buhok ng dalaga. Napayuko naman si Alyssa sa ginawa ni Henry at pinagmasdan ang binata sa pagpasok sa kwarto nito. Marahang hinimas ni Alyssa ang sariling buhok. Napangiti nang maalala kung paano hinaplos ni Henry yon. Hinanda ni Henry ang damit na masusuot ni Alyssa at pinalitan ng bedsheet para sa dalaga. Napreskuhan naman si Alyssa nang maligo siya gamit ang warm water. Ngunit naramdaman niya ang pananakit ng kanyang ulo. Saglit na pinagmasdan niya ang sarili sa salamin, habang suot ang malaking kulay itim na t-shirt ni Henry at jogging pants. Kahit malaki ang mga damit kay Alyssa, komportable naman siya sa suot. Hindi rin napipigilan ni Alyssa ang kakaibang nararamdaman habang suot ang damit ni Henry. Batid ni Alyssa na ang pagsuot ng damit ng lalaki ay isang intimacy act. Matanaw lang siya ng utang na loob dahil niligtas mo siya. Bulong ni Alyssa sa sarili bago lumabas ng bathroom. Napansin ng dalaga na iba na ang kulay ng bedsheet, unan at kumot na pinalitan kanina ni Henry habang naliligo siya. May isang jacket pa sa ibabaw ng unan na binigay ni Henry upang magamit niya. Napangiti na lang siya at lumabas na ng kwarto. Saglit na pinagmasdan niya ang loob ng kondo at hindi napansin na nakatingin si Henry sa kanya habang hinahanda nito ang in-order na pagkain.
Hindi mapigilan ni Henry ang ngiti habang pinagmamasan si Alyssa na nakatitig sa mga paintings habang suot ang damit niya. Proud siya sa kanyang sarili at hindi mapigilang maisip ni Henry na parang girlfriend niya si Alyssa sa lagay na yon. You look. Napahinto si Henry na lumapit si Alyssa sa kanya. I mean, it suits you well. Mahinahong sambit niya. Tinaas naman ni Alyssa ang mga kamay. Umikot pa siya at tumawa naman si Henry bago pumalakpak. Bagay ba? Yes. At kung gugustuhin mo, I have more shirts you could try on. And I believe I got plenty of time to try them. Pagbibiro naman ni Alyssa, sumakay sa kalokohan ni Henry. Nakangiti habang nauupo sa harap ng dining table. Sure you do. Sagot ni Henry at kinindatan ang dalaga. Nagpanggap namang nasusuka si Alyssa. Sabay silang nagtawanan dalawa. Umilaw ang cellphone ni Henry kaya napatingin doon ang binata. Tama nga, boss. Si Romel ang nagpapunta ng tauhan kanina. You should keep an eye on Alyssa. Knowing Romel, gagamitin niya kahit sino makaganti lang sa'yo. Basa niya si isip sa text ni Dean na isinandito para sa kanya. Tipid ng umiti lang si Henry. Hindi pinapahalata ang kanyang inis dahil kasama niya ngayon ang dalaga. Masayang kumain si Henry at Alyssa habang nagkukwentuhan at hindi na malaya ng dalawa ang pagdaloy ng oras dahil masaya sila sa bagay na pinag-uusapan nila gaya ng mga kwento ng bata pa lamang si Alyssa. Talaga? Nag-guidance ka nun? Well, I see it. Siguro nakapag-away ka. Siguro nakapagsuntukan ka sa mga lalaki o kaya nakapagsabunutan ka sa mga kaklase mong babae. Panghuhula ni Henry sa kwento ni Alyssa. Natatawang tinaas ni Alyssa ang kanyang kanang kamay. Hep, you're right. Kasi nga kinain nila yung baon ko. High school na kami tapos gagawin nila yon. Tumawa lamang si Henry sa mga kwento ni Alyssa hanggang sa si Henry na mismo ang magkwento tungkol sa kanyang buhay. Well, I didn't want this job. Napilitan lang din ako. Sambit ni Henry habang kumukuha ng alak sa ref. Tinaas ni Henry ang alak at tumango naman si Alyssa. Minom ka? Tanong niya sa dalaga. Oo, mataas ang tolerance ko kaya ayos lang kahit damihan mo kasi hindi agad ako malalasing. Pagmamalaki ni Alyssa tumawa naman si Henry. Bumalik si Henry sa kanyang upuan at pinagpatuloy ang kwento. This is a business of my grandfather. He gave this to my father and wanted to pass this to our eldest pero ayaw ni kuya. Dahil kakasal na siya. 3 kami magkakapatid. Si kuya, ako at si Hana. Pagkukwento ni Henry at nagsali ng alak si Alyssa habang nakikinig ng maigi sa kwento ng binata. Ang bunso naman namin magkakapatid, isang babae. Ayaw namin siya ipasok sa ganitong trabaho. Lalo na high school pa lang si Hana noon. Si kuya ikakasal na. May mga plano at pangarap sila. Sa aming 3, ako lang ang wala. At naisip ko na walang mawawala sa akin kung akong hahawak na negosyo na to. Paliwanag ni Henry kay Alyssa at muling napangiti ang binata nang mapansin na attentive ang pakikinig ng dalaga sa kanya. Napilitan lang naman ako eh. Kalauna, natuwa na rin ako at nag-enjoy sa ginagawa ko. Nung araw na pumayag akong hawakan ng negosyong to, naalala ko birthday ko nun. Tuwang-tuwa ako kasi snurprise ako ng mga kapatid ko dahil nga birthday ko. One fact about me is I love being surprised. Natatawa ang kwento ni Henry. Huminto siya sa pagsasalita upang uminom ng alak. Nag-enjoy? Anong kinaka-enjoyan mo sa ganito? I mean, no offense pero interesado lang talaga ako malaman. Well, it doesn't look like it pero nakakatulong kami sa mga tao. Kaya lang nagkakaproblema kasi hindi sila sumusunod. Hindi sila nagbabayad sa tamang petsa. Kahit ilang beses kami nagbibigay ng palugit. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, Alyssa, I am not a cruel man. Napangiti na lamang si Alyssa sa sinabi ni Henry. May point kasi ito. Nakakatulong naman talaga ang pagpapahiram ng pera sa mga taong nangangailangan. Alam mo nung makita ko yung files
at record ng mga perang hiniram ng stepfather ko. Nakita ko na nanghiram siya sa'yo para sa mission ko. You know, hindi kami ganun ka-close, pero hindi siya masama sa akin. Siguro, iniwan niya nga sa akin yung mga utang niya. Pero natulungan niya rin naman ako nun, nang hindi ako sinusumbatan. Natulungan niya ako dahil sa inyo. I agree, na nakakatulong kayo sa mga kagaya namin. Pagkukwento ni Alyssa, kaya napatitig sa kanya si Henry. Kung alam ko lang na ikaw ang stepdaughter niya, baka binayaran ko na buong semester mo. Pagbibiro ni Henry at tumawa naman si Alyssa. Eh di sana binigyan mo na rin ako ng baon, di ba? Pagbibiro ng dalaga at uminom ng alak. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwede ko pa mabigay sa'yo kahit anong gusto mo. Sagot ni Henry at nagsalin muli ng alak. Naramdaman ni Henry ang pag-iinit ng kanyang katawan. Dahil sa sunod-sunod na pag-inom. Isa rin to sa dahilan kung bakit, kung ano-anong nasasabi niya sa dalaga. Tinawanan lamang siya ni Alyssa. Ibibigay mo kahit anong gusto ko? Ba't mo naman gagawin yun? Di naman kita kaano-ano. Wala lang, I guess we're friends. For now. Ani Henry at muling kumindat. Lasing ka na, no? Tanong ni Alyssa at umiling-iling si Henry. Excuse me? Mataas ang tolerance ko. Baka ikaw lasing. Hindi na lamang sumagot si Alyssa dahil halata na ng dalaga na lasing na si Henry. Sige nga, Mr. Henry. Kung hihingi ba ako ng bahay at lupa, bibigyan mo ba ako? Pagbibiro niya at lumapit sa binata. Kung gusto mo ng bahay at lupa, bibigyan kita ng mansyon. Pagyayabang ng lalaki at natawa siyang hinampas ni Alyssa sa balikat. Lasing ka na nga talaga. Bulong ng dalaga at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Dumaan ang ilang oras at nag-uusap pa rin ng dalawa tungkol sa kung ano-ano. Hanggang sa napansin ni Alyssa na bumabagsak na ang ulo ni Henry sa lamesa. Kaya't inalalayan niya si Henry pahiga sa kama. Ngunit nang mahimasmasan si Henry at na-realize kung anong ginagawa ni Alyssa, bumitaw ang binata sa dalaga. Ikaw matulog dyan sa couch na lang ako. Kakahiya naman. Kondo mo to. Kaya ikaw matulog sa kama. Ako na lang sa sofa. Kahit anong pilit ni Alyssa, hindi pa rin tumayag si Henry. Dahan-dahang nilapit ni Henry si Alyssa sa kama. Pinahiga niya doon ang dalaga. Kinumutan pa siya nito at ngumiti. Ayan, dyan ka lang, doon ako sa couch. Just call me kapag may kailangan ka. After everything that happened today, you deserve a rest. Napahinto si Henry sa gitna ng kwarto at nag-isip ng kung anong sunod na sasabihin. Just call me whenever you want. Lagi ako lalapit. Paalis na ang binata nang tawagin siya pabalik ni Alyssa. Wait lang, Henry. Gusto ko lang magpasalamat kanina. Habang nakikipaglaban ka sa kanila, pinoprotektahan mo ko. Mahinahong pasasalamat ni Alyssa sa kanya. Maliit na bagay lang yan. Marami pa akong kaya ibigay sa iyo, Alyssa. Hinintay ng dalaga ang pagkindat ni Henry. Ngunit napansin niya na seryoso ang binata, kaya ginamit niya na yung opportunity upang mag-sorry. Gusto ko ring humingi ng sorry sa nasabi ko sa iyo at sa organization mo. I'm so sorry, Henry. Promise, I will do better next time. Lilinisin ko yung office mo. Dinaan ni Alyssa sa biro ang sinasabi upang hindi masyadong maging seryoso ang usapan nila ni Henry. Tumango lamang ang binata at pinatay ni Henry ang ilaw. Muling umiti si Alyssa kay Henry. Good night, Alyssa. I hope tomorrow will be better than today. Huling sambit ng lalaki bago isara ang pinto. Pagsara ni Henry ng pinto. Agad na kinuha ng binata ang cellphone upang kontakin si Dean at magtanong sa mga impormasyon patungkol sa nangyari kanina. Ang gabing yon ay naging isang magandang daan upang mapalapit ang dalawa sa isa't isa. Unang beses makaramdam ni Henry ng isang comfortable feeling na mag-share ng kanyang buhay sa ibang tao. Kahit si Dean walang kaalam-alam sa nakaraan ni Henry, na walang hirap na kinwento niya kay Alyssa. Sinasadya ni Henry na pumasok na maaga araw-araw
upang makasabay sa almusal ng dalaga. Ilang beses niyang inalok si Alyssa na tumira na lamang sa kondo niya o mag-rent ng apartment kung saan si Henry ang magbabayad. Ngunit tinanggihan ni Alyssa ang mga offer na yon dahil nahihiya siya kay Henry. Pinagbutihan ni Alyssa ang pagtatrabaho at sinigurado na nakakaambag siya ng malaki sa organisasyon ni Henry. Nang araw ng payment, gulat na gulat si Alyssa nang bigyan siya ni Henry ng malaking sahod. Ha? Ba't may sahod ako? Nagtataka niyang tanong na dire-diretsong pumasok sa office ni Henry. Ayaw mo ba? Pabirong tanong ng lalaki sa kanya. Keep it. It's yours. You deserve that salary. Akala ko ba nagtatrabaho ako dito dahil binabayaran ko yung utang ng stepfather ko? Muling tanong ni Alyssa at tumango naman si Henry. That's true. Mahinahong sagot ng binata habang nagbabasa ng mga bagong dating na records. So bakit mo ako sasahuran? Hindi ba ako ang may utang sa'yo? Naguguluhang tanong ni Alyssa. Napahawak na lang si Henry sa kanyang noo at napatanong sa sarili kung bakit hindi na lamang tanggapin yun ng babae. Think of it as your bonus. Magaling ka sa trabaho mo. Helpful ka. Hindi kailangan utusan sa maliliit na bagay. Maaasahan kita. Nakita ko last week, tinulungan mo si Ben na ayusin ang gulo sa resto bar sa first floor. At masasabi ko na, you are a good worker here. Papuri ni Henry at muling inalala kung gaano ka-cool si Alyssa habang nakikipag-usap sa ibang mga tao at dinedefend si Ben. Kahit may konting selos mang nararamdaman si Henry, hanga pa rin siya sa tapang ng dalaga. But next time, kung may gulo o medyo nahihirapan ka, just call me. Paalala ni Henry at kinuha ang sobre. Binalik ng binata ang pera kay Alyssa at tinanggap naman yun ng dalaga. Sapat ba to? Pagbibiro ng babae at agad kinuha ni Henry ang sariling black card. Akmang ibibigay niya kay Alyssa yon, nataranta naman ng dalaga dahil nagbibiro lang naman talaga siya. Joke lang yun, sapat na to. Napasigaw pa si Alyssa sa gulat dahil sa gagawin ni Henry. Natawa ang dalaga dahil bigla-bigla kong kumilos ang lalaki. Kung di yan sapat, sabihan mo lang ako. Huwag kang mahihiya, mahiya ka na sa lahat, huwag lang sa akin. Sambit ni Henry at pabirong nagsalut ang dalaga. Boss kita, hindi sugar daddy? Natatawang sambit ni Alyssa. Pwede ba ako mag-apply sa'yo? Pagbibiro naman ni Henry at sabay na tumawa ang dalawa. Hindi pansin ni Henry at Alyssa ang mga tinginan ng mga tauhan ni Henry dahil nakikita ang dalawa sa glass wall. Sabi ko sa inyo, may something yan eh. Proud na sambit ng isang tauhan ni Henry at naglabas ng pera upang makapagpustahan. Ako din, pusta ako, may something yan. Sabat ng isa pa at nakasama na ang ilan na nagpustahan. Kung meron na bang nagaganap kay Henry at Alyssa. Hindi nila napansin ang biglang pagsulpot ng dalaga at pabirong hinampas ng lamesa. Hoy, anong ginagawa nyo? Ba't di nyo ako sinasali sa pustahan dyan? Interesadong nagkatinginan ng mga tauhan ni Henry at tinago ang pera. Wala, nag-ano lang kami. Mahinang sambit ng isa na hindi sigurado kung anong sasabihin. Nag-ano? Nagpaplano sa birthday ni boss. Kailan ang birthday niya? Excited na tanong ni Alyssa. Kailan ang birthday ni Boss Henry? Muling tanong ni Alyssa at lumapit sa mga tauhan ni Henry upang maghintay na ibubulong sa kanya. Next week, Sunday. Mahinang sambit ni Dean at ngumiti si Alyssa habang iniisip ko anong pwedeng gawin sa birthday ni Henry. What if i-surprise natin si Henry? Pagbibigay idea ni Alyssa, tinawanan ng mga tauhan ni Henry ang dalaga. Surprise? Si boss? Natatawang tanong ni Dean. Come on! Sige na! Nako, wag na no. Malamang ayaw ni boss ng ganun. Oo, gusto niya yun. Magugustuhan niya talaga yun. Ako na nagsasabi. Itigil mo na yan, Alyssa. Baka mainis lang si boss sa atin. Makinig kasi kayo sa akin. Maniwala kayo. Sinabi mismo sa akin ni Henry na gusto niya ng surprise noon. Kahit na may pagdududa ang mga tauhan ni Henry sa suhestyon ni Alyssa,
Sumang-ayon ang mga ito hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Henry. Di ba magagalit sa atin si boss nito? Nag-aalalang tanong ni Dean at proud na umiling-iling si Alyssa. Look, Dean, hindi siya magagalit, okay? Baka sa'yo hindi siya magalit, kasi ikaw yan. Pero sa amin, I swear, hindi nga magagalit sa inyo si Henry, ipagtatanggol ko kayo, ako bahala. Proud na sambit ni Alyssa sa mga kasama at nagpatuloy na sila sa paglalagay ng decoration sa resto bar. Excited na naglalagay ng dekorasyon si Alyssa sa paligid ng mga lamesa habang katulong niya ang mga tauhan Henry. Alam mo Alyssa, hindi magandang biro to ah. Bulong ni Dean habang nagsasabit ng mga party balloons. Ngayon lang naman, isang text lang kay Henry na nakidnap ako. Pupunta siya rito tapos isa-surprise natin siya. Excited na sambit ni Alyssa. Magsasalita pa sana siya nang tumunog ang cellphone niya at nag-text ang pinag-orderan niya ng cake. Pinagpag niya ang kamay upang magtanggal ng confetti. Ayan, alis na ako ah. Kukunin ko lang yung cake. Bibigyan ko kayo ng signal pag pwede niyo na siyang i-text na nakidnap ako at pagpunta niya rito. Boom! Ganun ang plano. Deal? Tanong pa ni Alyssa. Tumangutango naman ang mga tauhan ni Henry. Pabirong hinampas ni Alyssa ang balikat ni Dean. Kamagalala, hindi ka matatanggal sa trabaho. Natatawang sambit ng babae at tinawanan siya ni Dean. Sana nga. Nakangiting sagot nito. Saglit na nagpaalam si Alyssa at nagmamadaling nagmaneho patungo sa pinagbilhan niya ng cake para kay Henry. Habang nakapila, binasa ni Alyssa ang huling text message ni Henry sa kanya na medyo malilate si Henry at di pa makakapag-almusal sa office ngayon dahil abala ito. Ngumiti naman ang dalaga dahil sigurado siyang gagana ang naisip niyang plano. Next! Sambit ng cashier at dali-daling tumakbo si Alyssa sa harap ng cashier upang kunin ang malaking cake. Sinigurado ni Alyssa na kumpleto ang kandila bago lumabas ng shop at tinext si Dean na pwede nang sabihin kay Henry na nakidnap ang dalaga. Agad namang ginawa ni Dean ang sinabi ni Alyssa at gulat na gulat si Henry. Labis ang pag-aalalang nararamdaman niya. Nang marinig ang peking balita, agad na iniwan ni Henry ang meeting na maagang pinuntahan para lang pumunta sa office, gaya ng sinabi ni Dean. Binulsa ni Alyssa ang phone at nagulat nang makita ang isang grupo na nakaitim na lalaki sa kanyang harapan at nakatitig sa kanya. Natandaan ni Alyssa ang isang lalaki na isa sa mga nakalaban nila ni Henry. Nang sugurin sila ng mga tauhan ni Romel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at tapaatras. Nagmamadaling tumakbo si Alyssa palapit sa sasakyan at nakita na may ilang mga kalaban ang nasa labas ng kanyang sasakyan. Tulong! May mga lalaki dito na gusto akong kunin! Sigaw niya, ngunit hindi siya pinansin ng mga tao. Takot na tumakbo si Alyssa palayo at nagulat na makarinig ng mga putok ng baril na humahabol sa kanya. Parami ang humahabol kay Alyssa na tauhan ni Romel. Nakakwento na ni Henry si Romel kay Alyssa. Nakalaban niya sa negosyo at batid na ni Romel na si Alyssa ang weakness ni Henry. Kumuha siya ng isang kahoy upang gawing armas laban sa mga lalaki. Hindi na maalala ni Alyssa kung saan na napunta ang cake na hawak niya. Hindi inaasahang nakapunta siya sa hindi mataong lugar at kahit natataranta at takot, hinanda niya na lang ang sarili. Nagtago siya sa likod ng isang malaking basurahan habang paulit-ulit na tinatawagan si Henry na hindi natatanggap ng binata dahil tinatawagan din niya ang cellphone ni Alyssa. Nang madama ni Dean na hindi na biro ang pagkawala ni Alyssa dahil ilang minuto na itong hindi bumabalik, sinabi na ni Dean ang plano kay Henry. Galit na galit si Henry, ngunit labis ang pag-aalala niya sa dalaga. Agad sila nagtungo sa bake shop kasama ang mga tauhan at nalaman na may gulong nangyari kanina. Nakita rin nila ang cake na binili ni Alyssa sa gitna ng kalsada. Layuan niyo ako! Sigaw ni Alyssa at tinampas ng kahoy ang isang kalaban sa kanyang harapan bago hinampas ang isa pa sa kanyang likuran. Nagmamadaling tumakbo si Alyssa na paika-ika na at takot na takot.
Nagulat siya na may humilas sa kanyang buhok. Napasigaw siya sa gulat. Ngunit may humilas sa lalaki at pinaulanan yun ng suntok. Mangiyak-ngiyak si Alyssa na makita si Henry na nakikipaglaban. Nabuhayan siya ng loob at hinigpitan ng hawak sa kahoy bago lumapit sa isang lalaki na akmang babarilin si Henry. Mabilis niyang hinampas ang lalaki gamit ang kahoy upang protektahan si Henry. Hindi pa nagtagal, dumating na rin ang mga tauhan ng lalaki at nakahinga siya ng maluwag. Henry, I'm sorry ah. Sorry talaga, gusto lang kita i-surprise. Agad niyakap ni Henry si Alyssa. Mahigpit ang yakap ng lalaki at halatang nangungulila sa dalaga. Shh, you're okay. You're going to be okay. Alyssa, wala kang kasalanan. Mahinahong sambit ni Henry at hinalikan ng noo ng babae. Gusto lang kitang i-surprise kasi birthday mo. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Alyssa at lalong humigpit ang yakap ni Henry sa dalaga. I know. I understand. Wala kang kasalanan, Alyssa. Muli niyang hinalikan ang noon ni Alyssa at hindi napigilan ng dalaga ang ngiti kahit mangiyak-ngiyak na siya. Isang linggo ang nakalipas. Pagkatapos mangyari yon, muling bumalik sa trabaho si Alyssa. Bumalik din sa normal ang mga araw nila. Ang tanging bago ay ang turingan ni Alyssa at Henry sa isa't isa. Sabi ko sa inyo may something talaga sa kanila. Tama ako, akin na pusta ako, halika na. Natutuwang sabi ng isang tauhan ni Henry nang makita na bigyan ni Henry na isang malambing na halik sa labi si Alyssa. Hindi alam ng mga tauhan ni Henry na naririnig niya ang usapan nila at hindi lamang sila pinapansin ng binata. You look pretty today, dressing up for me? Pabirong tanong ni Henry, ngunit seryoso sa kanyang papuri kay Alyssa. I dress up for me. Sagot ng babae at tumawa nang makitang disappointed si Henry. Agad na lumapit si Alyssa sa lalaki. Niyakap niya si Henry. Ang ganda-ganda talaga ng girlfriend ko. Muling papuri ni Henry kay Alyssa at hinalikan ng noo ng babae. Napatingin si Alyssa sa umiilaw na cellphone ni Henry kung saan nag-text ang attorney nila na nakahanap na ng sapat na ebidensya laban kay Romel. I love you, Alyssa. Seryosong sambit ni Henry at binigyan siya ng isang matamis na ngiti ng dalaga. I love you too. Mahal na mahal kita, Henry. Sagot niya at hinaplos-saplos ang malambot na buhok ng kanyang nobyo. Matamis sa mga ngiti ng dalawa sa isa't isa at mahigpit ang yakap na ibinibigay nila sa bawat isa. Mga bagay na hindi nila inakalang magagawa nila nung una silang magkita. Si Alyssa, na napunta sa isang sitwasyong ayaw niya, nanatili sa tabi ni Henry, hindi dahil sa utang na loob o dahil sa pera. Ito ay dahil sa pagmamahal na meron siya para sa binata. Ang binatang handang gawin ang lahat para sa kanya. Ang isang hindi inaasahang pag-iibigan sa pagitan ni Alyssa at Henry. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Reynaldo Astillero, Isaya Salaam, Miss Bing, Virginia Salarza, Vingo Moto, Herminia Cayonan, Carmelita Mendoza, Maribel Lumingkit, Alfredo Orepart, Corazon Danke, Mirna Cunanan, Cirila Dalangin, Sunshine Sotalbo, Ninita Fini, at Lydia Bacos. Maraming salamat po sa inyong lahat.